Hindi ako sumuko eh. Kasi yung mga anak ko talaga nandiyan sa akin. Lalo na yung sa health yan, sobra. Ako si Cheryl Dacanay, 44 years old. Nakatira sa Kainta. Ayun, may 4 na anak. Bali na diagnose ako na una, cyst lang siya sa ulo. Nakalabos yung bukol ko dito. Tapos pina-opera nila kasi kita na siya, hindi na siya natatago sa buhok ko. Tapos yun, yung inopera siya, nalaman dun sa biopsy na cancer siya. Na yan eh, siguro mga nasa 7 years na rin. Hindi naman din aggressive yung cancer, kaya sumasakit din ng ulo pero hindi siya ganun kalala. Sumusuka, ganyan, sumasakit ang ulo. Kasi pag babae, di ba, natural lang sumasakit ang ulo, lalo pag menstruation, pag depressed, ganyan. Pero hindi ko alam na cancer pala yun. Tapos yun, nung graduation ako, dun siya na as in, hindi na siya tumubo yung buhok ko. Ayun, yun, parang siya, yung ganyan siya. Mahaba na yung buhok ko pero siya, hindi pa rin siya nagkakaroon. Ganyan siya. Yun. Okay lang. Kaya ko yung sinabing may cancer ako eh. Kaya ko yun. Pero yung kinalbo ko, doon ko naramdaman na, ay, cancer pala. Cancer nga pala. Doon ko lang naramdaman na parang hindi maganda. Kasi, pag cancer parang gagamutin lang yan eh. Pero yung kinalbo ko, parang laking kawalan. Kasi babae ka eh. Sobrang nahihiya. Yung wala kang buhok, nahihiya talaga. Kasi parang, lagi ako bonnet. Ayoko kasi talaga pinag-uusapan yan eh. Kasi mahirap yung mahirap kasi yung part na yung pagdating sa anak. Diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo eh pagka may cancer ka. Pero praise God kasi hindi ako natulad dun sa mga may cancer na naka-wheelchair. Ganyan. Malakas pa rin, lumaban. Saka sila, yung mga anak ko, nakaya nilang, nakakaya kasi pag yung sa school, tapos yung sasabihin na may meeting, sila yung mga anak ko pina-attend ko kasi nahihiya ako na lalo na yung elementary. Yung elementary, kung nakakahiya baka sabihin, mama mo kalbo. Di ba man, mga tuksuhan na ganyan. Alam nila yan, sabi ko kayo matin sa kapatid nyo, ayoko. Kasi binibigyan ko kayo yan yung mga kapatid nyo, sabi ko. Siyempre, parang ang hirap naman kasi lagi mag-explain, siyempre. Kaya ako kalbo kasi may cancer ako, nakakasawa yung ganun eh. Nakakasawa mag-explain ng ganun. Minsan, lalo na itsura ko, kalahati lang yung buhok, sasabihin, angas gilid, walang buhok. Parang ganun. May narinig kasi akong ganun minsan. Sabi ng anak ko, mama, turo mo sa akin kung sino. Akong bahala dyan. Sabi ko, di hayaan yun. Kaya lang kasi masakit. Lalo na yung mga anak mo, parang sila yung galit na galit. Ganun. Hindi ako sumuko eh. Kasi yung mga anak ko talaga nandiyan sa akin. Lalo na sa health yan, sobra. Marami akong wig. Oo. Kaya lang nilaro na lang din ng mga pamangkin ko. Kasi nga ayoko ma-updi kasi. Dahil nga paso yung ko. Hindi ako nag-try kasi nga ma-updi pag dinadidikitan. Kasi nga paltos yun dito. Sa radiation kasi.
Magaling yung ginagawa nila. Kasi nakakatulong sila, lalo kung di kayang bumili. Kung tutulungan nila yun, para malaking bagay yun sa mga taong gustong may buhok na itago nilang kalbo sila. Ganun. Sobra. Sobra talaga kasi nakakababa ng pagkatao eh. Lalo na hindi ka makaharap sa mga lagi kang nahihiya. Pero pagka babae, kasi siguro kung lalaki okay lang eh. Pero pag babae, parang laking kawalan ng buhok talaga. Kayanin lang nila kasi hindi lang para sa kanila, para rin sa mga taong nagmamahal kasi sa kanila. Ganyan. Kasi ako, bilang nanay, lahat naman nagawa mo para sa mga mahal mo eh. Siyempre, isipin mo talaga, wag na lang yung sarili mo, yung taong mga nagmamahal sa'yo. Kasi sila, may pinagdadasal ka, pinalalakas ang loob mo. Ganun, gagawin mo na lang din lumaban para sa kanila. Saka, pag na lang din pansinin yung sinasabi ng ibang tao. Tungkol sa naging itsura mo dahil nagka-cancer ka,